Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako si Lerma Novali Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Sa araw na to, ang topic ko ay, alam mo ba, ang mga pari pala ang pinakawalang utak na nilalang ng Diyos dito sa mundo. Sinabi ni Jesus, a blind cannot lead another blind, for they will fall in the pit. Imagine ninyo, ang mga pare, nag-aral yan. I think 11 years sa mga yan na nagpakadalubhasa para maging pari daw sila. Pero kapag tinanggap mo kay Jesus, ang Holy Spirit, sinabi to ni Jesus nasa sa Bible, but you will receive power once the Holy Spirit comes upon you and you will become my witnesses. Honestly, sinalungat ni Jesus ang mga pare. Sinabi niyang mga ipokrito. Dalang katotohanan, ang katawan nating mga tao ay sagrado na templo ng Diyos, ng Holy Spirit. Kaya tayo nabubuhay at umiiral sa mundo ay hindi dahil sa mga ribulto, santu-santuan at Diyos-Diyosan na inukit ng kamay ng tao na siyang sinasamba ng mga pare. Dahil ang nagbibigay ng buhay sa atin, kaya tayo umiiral, ay ang presensya mismo ng Espiritu ng Holy Spirit. At ang katotohanan, kapag wala ng Espiritu ang katawan natin, tayong mga tao mamamatay. Lilisan tayo dito sa mundo at tapos na yung ating paglalakbay. Yung ating kaluluwa, babalik yan sa Espiritu para hukuman ng Diyos base sa ating pananampalataya at mga gawa. Si Jesus ang sinasamba niya na kanyang Father na parati niyang kasama ay ang Holy Spirit na nasa kanyang katawan. Ang misyon ni Jesus, hulihin ang bawat espiritu, yung kaluluwa ng tao, na ang kilalanin na Father na amang espiritual ay mismo ang Holy Spirit na nasa ating katawan. Pero itong mga pare, nagmamayabang pa sila, na nagpakadalubhasa daw sila, ng ilang taon silang nag-aral para maging pare. Pero ang bobobo nila, ang tatanga. Sa pagiging observant ko, nakita ko na ang mga pari pala, hindi nila ginagamit ang utak nila. Which is, nung ako nasa Italy, dahil dati akong doon nagkatrabaho sa Italy, naging kasama din ako sa choir, dyan sa Villa Urbana, sa Santa Pudenciana. Kasama ko sa grupo ng Marian Choir. Yung isang kasamahan namin doon na nagtuturo sa choir, si Kuya Eloy. Dati siyang seminarista, umalis siya sa pag-seminarista, so nag-asawa siya. Siya din mismo nagkwento na yung daw mga seminarista, hindi naman daw total ang mga nagdadasal. Sa haba doon, unupo nila doon sa kanilang pagdadasal, hindi naman daw sila nagdadasal eh. Karamihan nga raw dyan, maraming ang alam daw, nag-iisip pa yung puros green jokes. Kaya maraming alam na green jokes si Kuya Eloy. Nagkukwento rin siya. Eto, ang nakita ko na yung palang mga pare, hindi talaga sila nag-aaral ng salita ng Diyos. Tapos, mga bulakbol ang dating. Kasi kung hindi ka nagbasa ng Biblia, paano mo malalaman ang salita ng Diyos? Ako, bilang isang normal na tao, dahil nagsaliksik din ako, gusto kong malaman kung bakit ako nag-i-exist sa mundo, sino ang Diyos. Binasa ko ang Biblia. Mula sa book ng Genesis hanggang Revelation. Hanggang sa na-find out ko na sinabi ng Panginoon, kaya ka nag-i-exist ay dahil sa presensya ng Espiritu ko. So, nagsaliksik ako kung sino yung tatay ni Jesus. Sinabi ni Jesus, ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang aking mga salita ay hindi nagmula sa akin, kundi sa Amang nasa akin. Nung sinabi ni Jesus na ang katawan ng tayo templo ng Holy Spirit, inirevealed mismo ng Holy Spirit sa akin na kaya ako nabubuhay dahil sa Kanya. Ang tatay ni Jesus ay ang Holy Spirit na nanasa sa katawan ni Jesus, ay siya ring isang espiritu na nanasa sa katawan ko. At ang Holy Spirit din ang nagbigay sa akin ng karunungan para gawin ang aklat na to. Para magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo na ang dapat lang kilalanin na Father, na amang espiritual, ay ang Holy Spirit na nasa ating katawan. Kaya sinabi ni Jesus, honor God with your body. Ang mga pare ay mga bulag na hindi nila nakikita na kaya sila nabubuhay at umiiral sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu ng Holy Spirit. Hindi dahil sa mga ribulto, santo-santuan at Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba. Tumalikod kayo sa pagsamba dyan sa ribulto, santo-santo at Diyos-Diyosan,
na sinasamba ng mga pari dahil yung mga sinasamba nila na yan ay tradisyon ng mga Espanyol na dinala sa atin ng mga Espanyol na nanakop sa ating bansa. Na siyang lupang hinirang ng Diyos, ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit lang ang siyang magbubuklod sa bawat tao para maging anak ng Diyos. Dahil bawat tao na ang sasambahin ay ang Holy Spirit na nasa katawan nila, ang kanilang Diyos at ang mga spiritual, ay magiging kapatid ni Jesus na ipinanganak sa Espiritu ng Holy Spirit at kikilalanin ng Holy Spirit na anak ng Diyos. Dahil ang mga tao na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan ay ang siyang mismong mga mananampalataya na nininais ng Holy Spirit. Na siyang Diyos na nanaan sa katawan ko, na siya ring nananaan sa katawan ni Jesus noon. Ang katawan ni Tatay Digong, templo rin ng Holy Spirit. Sinabi ni Tatay Digong na ang kanyang Diyos is a perfect God and full of common sense. At minura ni Tatay Digong ang Diyos ng mga pari, kaya nagalit yung mga pari. Sinabi ni Tatay Digong na ang Diyos ng mga pari ay stupid at walang common sense, which is totoo talaga. Natanga ang mga pari. Dahil nag-aral sila ng ilang taon para magpakadalubhasa para maging pare, pero wala silang alam. Kaya naman pala lumalabas yung totoong kulay din na ang mga pare ay marami sa kanil bakla, mga rapist, mga bulaang propeta sila, gumagawa sila ng kasamaan. Honestly, yung istorya ng buhay ni Emmanuel Orlandi, yung babae, ragazza scomparsa sa Vatican, ikinuwento nung si Pietro Orlandi, yung kapatid niya. Nakita ko, pinag-aralan ko, naging observant ako, yung batang babae na si Emmanuel Orlandi, sa kwento, ginahasa yun. At itong si Pietro Orlandi, nagsasaliksik yan para alamin. Then na-find out niya na ang relihiyong Romano Katoliko pala ay mga terorista. Sila yung gumagawa ng kasamaan. Yung human trafficking, trabaho nila yan. Ang mga pare, nagsuot ng abito para manlilang ng tao. Pero hindi mo kayang lilangin ang Holy Spirit na nanahan sa katawan ng isang tao na tumanggap sa Holy Spirit. Alam niya ang katotohanan dahil bawat katawan ng tao ay templo ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit lang ang pinakilala ko na iisang Diyos na siyang Ama ni Jesus dito sa aklat na to. At yung pangalan ni Tatay Digong, honestly, naririto din sa aklat na to. Si Tatay Digong is one of the chosen spiritual warrior ng Diyos. Ang katawan ni Tatay Digong ay templo ng Holy Spirit. Honestly, ang Holy Spirit na parating kasama ni Tatay Digong ang totoong Diyos. Hindi minura ni Tatay Digong ang Diyos, kundi ang Diyos ng mga paring stupid na doon sumasamba sa Rebulto, Santo, Santo, Diyos-Diyosan. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Holy Spirit na siyang parati kong kasama ang nagbabahagi sa inyo ng katotohanan na kaya ang tao na bubuhay at umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu niya. Hindi dahil sa Rebulto, Santo, Santo na Diyos-Diyosan ng mga paring tanga na siyang minura ni Tatay Digong na stupid at walang common sense. Totoo, ang mga pari ay mga bangag, stupid, nag-aral sila na ilang taon pero wala silang pagkaunawa na kaya sila nabubuhay at umiiral din sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu ng Holy Spirit. Tayong mga tao, oras na alisin na ng Holy Spirit ang buhay na piniram sa atin, mamamatay tayo at lilisan dito sa mundo. Kaya hanggat naririto pa tayo sa mundo, tanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na inyong katawan ay templo ng Holy Spirit at ang Holy Spirit lang na nasa inyong katawan ang inyong sambahin na siyang Diyos at amang espiritual ng inyong kaluluwa para makapasok ang kaluluwa niyo sa langit at kilalanin kayo ng Diyos Ama ng Holy Spirit na anak niya at kapatid ni Jesus sa Espiritu. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!